Kung akala mo'y simpleng sorbetero lang ang umiikot sa baryo nyo, mag-isip-isip ka. Kasi ang kariton niyang may kampanilya may dalang kamatayan. Isang kwento ng magkapatid na naging saksi sa pinakakarumal-dumal na sikreto ng isang matandang tindero. Isang sikreto na ayaw na ng mga aswang na muling mabunyag. Ano nga ba ang totoo sa likod ng lumang sorbetera? At bakit kahit ang mga halimaw ay umiiwas sa kanya? Panoorin ang kabuuang kwento, pero mag-ingat. Baka sa huling tunog ng kampanilya, pangalan mo na ang sunod na isusulat sa yelo. Ang kwentong ito ay base sa mga salaysay at karanasan ng mga taong nagbahagi ng kanilang kwento. Layunin nitong magbigay ng aliw at kilabot, ngunit hindi nito kinukumpirma ang pagiging totoo ng lahat ng detalye. Kung ikaw ay madaling matakot o may sensitibong pananaw sa mga kababalaghan, pinapayuhan kang mag-ingat sa panonood. Ano ng klaseng sorbetero ang hindi takot sa dilim kundi ang mismong nilalang ng dilim ang takot sa kanya? Ito ang tanong na bumabagabag sa mga taga-baryo Balasing. Isang baryong halos nakalimutan na ng panahon, walang signal, walang internet, at tila ba pinaghihiwalay sa modernong mundo ng makakapal na puno at matitinik na damuhan. Ngunit kung ang iba ay nananahimik sa kani-kanilang kubo pagsapit ng hating gabi, may isang lalaking pumapadyak ng kanyang kariton, nag-aalok ng sorbetes sa gitna ng malamig at mapanganib na gabi. Kilala siya sa ngalan na Mang Isko, payat, sunog sa araw, laging nakayuko, at hindi nakikipag-usap ng mahaba. Pero ang mas nakakakilabot, sabi ng matatanda, bago pa man siya maging sorbetero, isa raw siyang mangangatay. Hindi ng hayop, ng tao. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, hindi maikakaila na masarap ang sorbetes niya. Malamig, malasa, at may kakaibang linamnam na kahit ang mga batang paslit ay napapabalik-balik, kahit pabawal na silang lumabas kapag lumubog na ang araw. Pero habang dumarami ang bumibili, dumarami rin ang nawawala. Mga aso. Mga pusa. Hanggang isang gabi, isang dalagitang nawawala raw matapos huling makitang bumili ng sorbetes sa kanto kay Mang Isko. Tahimik ang baryo. Parang sinipsip ng gabi ang lahat ng ingay. Pati ang huni ng kuliglig natutong tumigil. Tila ba may pinapakinggan? O may pinagmamasdan? Sa gitna ng katahimikan, maririnig mo lang ang tunog ng bell ng kariton ni Mang Isko. Kling, kling, klingki na parang panawagan sa mga gutom. Pero may isa pang tunog na naririnig sa tuwing siya idadaan. Isang malalim na garalgal na buntong hininga na hindi mo alam kung sa kanya ba galing o sa kung anong nilalang na sumusunod sa kanya sa dilim. Ayon sa ilang matatanda, may sumpa raw ang kariton ni Mang Isko. Isang gabing umuulan ng malakas, may 3 lasing na lalaki ang nagtangkang buwagin ang kariton niya. Kinabukasan, isa-isang natagpo ang wala ng buhay ang 3, lahat ay tila nilapan ng hayop, pero walang bakas ng kagat o kalmot. Ang kanilang mga mata, nakadilat pa rin sa takot. Simula noon, walang nangahas na magtanong sa sorbetero kung saan siya galing o kung ano talaga ang laman ng kanyang sorbetes. Pero hindi doon natatapos ang hiwaga. Isang gabi, dumating sa baryo ang isang dayong babae, si Aling Nena, isang manggagamot na may kakayahang makakita ng hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ang una niyang sinabi pagkarating niya, may amoy ng bangkay ang hangin dito. At may nilalang na natatakot sa isang tao na hindi tao. Hindi agad naniwala ang mga taga-baryo. Hanggang sa mismong si Aling Nena ang makakita kay Mang Isko habang ito'y namumugto ang mga mata, may dugong tumutulo sa gilid ng labi. Hindi raw ito dugo ng tao dahil ang kulay ay maitim, halos itim at may bahid na parang alkitran. Tiningnan siya ni Mang Isko at mumiti. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata, ngunit kay lamig sa buto. Simula noon, pinayuhan ni Aling Nena ang mga tao na iwasan ang sorbetero. Ngunit paano mo iiwasan ang isang taong laging lumilitaw kahit saan? Paano mo iiwasan ang isang taong tila mas mabilis sa hangin at mas tahimik pa sa anino? At higit sa lahat, paano mo iiwasan ang isang nilalang na iniiwasan mismo ng mga aswang? Dahil ayon sa isa sa mga huling matatandang nakakaalam ng lumang kasaysayan ng baryo, si Mang Isko raw ay hindi basta-basta. Hindi siya tao. Hindi rin siya aswang. Siya ang isa sa tinatawag nilang itagawakas, mga nilalang na nilikha para patayin ang mga halimaw.
Pero sa tagal ng kanyang pananatili sa mundo, nalimutan na niya kung sino talaga ang kanyang kalaban. At baka lang tayo na ang itinuturing niyang halimaw ngayon. Hanggang sa isang gabi, may naglakas loob na sundan siya. Isang binatilyong si Enzo na nawalan ng alagang aso at naniniwalang may kinalaman ang sorbetero sa pagkawala. Bitbit ang kanyang cellphone at flashlight, sinundan niya ang kariton hanggang sa makapal na bahagi ng gubat kung saan tumigil ito sa harap ng isang hukay. At doon niya nakita ang hindi niya kailanman inaasahang makita. Pero bago pa siya makatakbo pabalik nagring na muli ang bell ng kariton. Kling kling kling. Madulas ang damuhan. Mabigat ang hangin. Pero hindi tumigil si Enzo sa pagsunod. Bawat hakbang niya ay pinapakinggan, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Mang Isko. Nakalayo na sila sa baryo, lampas sa huling poste ng ilaw, patungo sa kakahuyang kung saan hindi na umaabot ang ingay ng tao. Nakasindi ang flashlight ni Enzo, nanginginig ang kamay habang hawak ito. Hindi siya sigurado kung bakit niya ginagawa ito, kung dahil ba sa galit, sa takot, o dahil sa matagal ng kutob na may mali sa matandang sorbetero. Huminto ang kariton. Tumigil rin si Enzo, nagtago sa likod ng punong malaki ang katawan. Dahan-dahang sumilip. Si Mang Isko ay nakatayo sa tabi ng isang hukay na animoy bagong hinukay. Sa tabi nito, nakasalansan ang ilang buto at piraso ng mga tela, tila mga basahan, pero may bahid ng natuyong dugo. Lumuhod si Mang Isko. Mula sa ilalim ng kariton, iniluwan niya ang isang bagay, hindi sorbetes kundi isang itim na supot na parang nilikha sa balat ng hayop. Binuksan niya ito at lumitaw ang usok na kulay abo. Doon nagsimulang gumalaw ang mga dahon. Ngunit walang hangin. Ang paligid ay biglang tila lumamig ng higit sa dapat. Narinig ni Enzo ang mga yabag. Hindi kay Mang Isko. Mula ito sa likod niya. Biglang paglingon, wala naman siyang nakita. Pagbalik ng tingin sa kariton, wala na roon si Mang Isko. Ang hukay ay naroon pa rin, pati ang mga buto, pero ang matanda, parang natunaw sa dilim. Bumilis ang tibok ng puso ni Enzo. Dahan-dahan siyang umatras, pilit iwasang gumawa ng ingay. Ngunit isang sanga ang kanyang naapakan, crack, tunog na parang putok sa katahimikan. At mula sa malayo, muling umalingaw ang kling, kling, kling. Paulit-ulit. Mas mabilis. Mas malapit. Tumakbo si Enzo. Hindi na siya lumingon. Ngunit habang siya'y tumatakbo, may naririnig siyang tila mga bulong, malalim, pabulong, at may halong hikbi. Hindi lahat ng matamis ay mabuti, hindi lahat ng umiti, kaibigan, tila ba galing sa hangin ang boses, dumadaan sa tenga, pumapasok sa utak. Nang makarating siya sa gilid ng ilog, huminto siya saglit. Hingal. Pawis. Ngunit sa ibabaw ng tubig, may nakita siyang anino. Hindi kanya. Isang figurang may matulis na ulo at mahahabang daliri. Nakatayo sa likod niya. Mabilis siyang lumingon, wala. Pero sa dulo ng kalsada, natanaw niya ang kariton ni Mang Isko. Nakasindi ang lampara. Nasa ibabaw ng kariton ang isang bagay, isang maliit na piraso ng pulang tela. Tila punit mula sa uniforme ng kanyang kapatid na si Mika. Hindi siya makagalaw. Si Mika ay matagal nang nawawala. Isang buwan na. Pinaniwalaan ng iba na umalis lang ito papuntang Maynila, pero hindi siya naniwala. Alam niyang may kinalaman si Mang Isko. At ngayon, heto ang pruweba o paalala. Kinabukasan, walang nagsalita tungkol kay Enzo. Wala ring nagtanong kung nasaan siya. Pero may isang batang lumapit kay Aling Nena, umiiyak habang hawak ang natunaw na sorbetes sa cone. Hindi po ako bumili pero may nag-abot sa akin, anya. Nang tanungin kung sino, itinuro ng bata ang likod ng eskinita. Doon po siya galing pero hindi siya naglalakad, parang lumulutang lang at sa loob ng eskinita, nakita ni Aling Nena ang mga bakas. Mga yapak na hindi sa bata, hindi rin sa matanda. Malalaki, malalim at pabalik sa kakahuyan. Nagpatuloy ang katahimikan sa baryo kinabukasan, pero para kay Aling Nena, ramdam niyang may gumagalaw na hindi dapat gumagalaw. Sa kanyang maliit na kubo sa dulo ng bukid, tinanaw niya ang kakahuyang iyon, ang lugar kung saan huling nakita si Enzo.
Mula pa kaninang madaling araw, hindi na siya mapakali. Ang mga hayop sa paligid ay tahimik, ang mga manok ay hindi tumilaok, at ang kanyang aso ay ayaw lumabas ng kulungan. Tahimik itong nakasiksik sa sulok, nakatitig sa kawalan. Lumabas siya dala ang isang maliit na bote ng langis at pulang sinulid. Ito ang gamit niya kapag may nararamdamang kakaiba. Ipinahid niya ang langis sa palad at sabay pinikit ang mga mata. Sa sandaling iyon, tila may humaplos sa kanyang batok. Isang malamig na hininga. Agad siyang dumilat, nandoon siya pa rin sa kanyang bakuran, pero ang paligid ay tila nabalutan ng manipis na ulap. Hindi ito ordinaryong ambon. Ito'y usok na parang may buhay, gumagapang, umiikot sa kanya, at pabulong na nagkukwento ng mga alaala na hindi kanya. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, nagsimula nang magtaka ang pamilya ni Enzo kung bakit hindi pa ito umuuwi. Pilit nilang kinukumbinsi ang sarili na baka sumama lang sa mga kaibigan. Pero ang nakababata niyang kapatid na sila Ila, 9 na taong gulang, ay umiiyak buong gabi. Napanaginipan ko si kuya, bulong niya sa kanyang ina. Nilalamig siya, nasa ilalim siya ng lupa, habang lumalalim ang gabi, mas dumarami ang kakaibang pangyayari. May mga nagkukwento ng mga taong nakikitang nakatayo sa gitna ng kalsada, walang mukha, hindi gumagalaw. Isa pa raw ay ang batang naglalakad ng patalikod habang pabulong na umaawit ng lumang lulabi. Ngunit kapag nilapitan, naglalaho na lang sila na parang usok. Nagpasya si Aling Nena na bumalik sa gubat kung saan nakita ang kariton ni Mang Isko. Ngunit ngayong gabi, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isa pang matandang mangkukulam na si Piling, kaibigan niyang bihasa sa mga gamit ng itim na orasyon. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng buwan, may dalang lampara at bote ng alak na mailamang durog na uling at dugo ng manok. Sa bawat hakbang, sinusundan sila ng malamig na ihip ng hangin. Sa bawat sulok ng gubat, parang may mga matang nagmamasid. Hindi pa sila nakalalalim nang biglang huminto si Piling. Nararamdaman mo ba yan? Tanong niya. May gumigising at hindi ito aswang. Bago pa man makasagot si Aling Nena, umalingaw-ngaw ang tunog ng bell, kling, 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 pero hindi ito kaluskos ng gulong. Parang nasa hangin lang. Kasabay nito, ang mga puno ay unti-unting gumalaw kahit walang hangin. Ang mga anino ay tila humahaba, humahaplos sa lupa at dumidikit sa kanilang mga paa. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng nagkukulay pilak na liwanag ng buwan, nakita nilang muli ang kariton ni Mang Isko. Pero wala si Mang Isko. Sa halip, may nakaupo sa tabi nito, isang bata, nakayuko, duguan ang damit at walang saplot sa paa. Tulong kay mahinang bulong nito. Lumapit si Piling, nanginginig, at inilabas ang isang panyo na may orasyon. Ngunit bago niya maabot ang bata, bigla itong tumingala. Walang mata. Ang mukha nito ay parang pinilas at muling tinahi. Tapos, umiti ito, isang ngiting mahaba, hindi pantay, parang sinadyang buin mula sa hiwa ng kutsilyo. Hindi siya bata, sigaw ni Aling Nena. Anino lang yan, imbakan ng alaala. Nag-umpisang gumalaw ang kariton kahit walang nagtutulak. Umusad ito paatras, palayo, at kasabay nito ay bumukas ang lupa kung saan ito nakatayo. Mula roon, isang kamay ang lumitaw. Maugat. Marumi. Parang bangkay na binuhay. Pero ang kuko nito ay matutulis at may pulang sinulid na nakakabit sa bawat daliri. 1, 2, 3. Lahat ay tila may koneksyon sa mga nawawalang bata. Napaatras si Aling Nena at Piling. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, isang tinig ang tumawag mula sa itaas ng puno. Bakit kayo bumalik? Isang figura ang nakaupo sa sanga, hindi tao, hindi rin hayop. Parang katawan ng tao, pero may balahibo ng paniki at mata ng bayawak. Nakatitig ito sa kanila, tahimik, pero nagsasalita sa loob ng isipan. Hindi niyo na ito kontrolado, ginising niyo na siya. Tumakbo sina Aling Nena at Piling pabalik sa daan, halos hindi na nagkakatinginan, parehong hinihigop ng takot na hindi maipaliwanag. Hindi lang ito pangkaraniwang kababalaghan, may puwersang bumabalot sa kagubatan na tila may sariling buhay, at hindi ito basta multo o aswang. Bawat hakbang nila ay tila pinabibigat ng lupa, bawat sanga ng puno ay parang may matang nakamasid,
umaambang sumakmal anumang oras. Habang palapit sila sa gilid ng gubat, biglang tumigil si Piling at napaluhod sa lupa. Hindi ako makagalaw, bulong niya, hawak ang dibdib, nanlalabo ang paningin. Lumabas mula sa kanyang ilong ang mapula at malapot na likido, dugo, pero maihalong itim na alikabok. Inaabot na tayo, sabi ni Aling Nena habang mabilis na nilalatag ang isang bilog na may asin at uling sa paligid nila. Huwag kang lalabas sa guhit, kahit anong marinig mo. At nagsimula na nga. Mula sa paligid, may naririnig silang ungol, mahina sa una, pero unti-unting lumalakas. Hindi boses ng tao, hindi rin hayop. Parang pinaghalong daing at tawa, at parang nasa lahat ng dako ng gubat. Isa-isa ring lumilitaw ang mga anino mula sa kadiliman, hindi buo ang anyo, mga hugis lamang na pilit kinikilala ng mata, pero mas nanaisin mong hindi na lang sila makita. Isa sa mga ito ay may mahahabang braso na tila nakapaikot sa katawan, at ang ulo ay pabaligtad ang pagkakabit. Isa pa'y nakalutang sa ere, walang paa, pero may mahabang dila na parang ahas. Si Piling, kahit nanginginig, ay pilit pa ring bumubulong ng dasal. Ngunit sa bawat salitang binibigkas niya, may boses na sumusabay, boses ng bata, na tila ginagaya siya, pero binabaluktot ang kanyang mga orasyon. Aba Ginoo, si Satanas, sabay tawa. Malutong. Malamig. Samantala, sa baryo, napansin na ng ina ni Enzo na may kakaibang nangyayari sa kanyang anak na si Leila. Maghapong tulala ito, nakaupo sa gilid ng kwarto, walang kibo. Nang tanungin niya ito kung ano ang problema, isa lang ang isinagot ng bata. Narito na si Kuya, napasulyap ang ina sa bintana. Sa labas, sa gitna ng bakuran, may nakatayong figura. Kaanyuan ito ni Enzo, parehong taas, parehong suot, ngunit kulay abo ang balat at wala itong anino. Nang tumingin ito sa kanya, tila ba buong paligid ay nanlamig. Hindi mo na siya mababawi, bulong ni Leila, kinuha na siya ng sorbetes. Balik sa gubat, hindi na tumitigil ang mga aninong umiikot sa bilog ni na Aling Nena. Unti-unti, ang asin sa paligid ay natutunaw, waring tinutunaw ng hangin o usok na pumapalibot. Hindi na ito sapat, bulong ni Aling Nena. Kailangan nating pumasok sa gitna, kailangan nating harapin siya. Ang kariton, sabay nginig ni Piling. Ang pinagmumulan nandoon ang puso ng dilim. Ngunit paano mo hahanapin ang isang bagay na lumilitaw lang kapag gusto nitong makita mo siya? Sa oras na iyon, muling nagkislapan ang mga mata sa paligid nila, dosenang pares ng mata, mapupula, nanlilisik, sabay-sabay na nakatitig sa kanila. Isa sa mga nilalang ay biglang sumugod, ngunit paglapit nito sa bilog, ito ay parang napaso, sumigaw sa sakit, at naglaho sa alikabok. Ngunit hindi lahat ay napipigilan ng bilog. May isang bata na halos kasintaas ni Leila, ang dahan-dahang lumapit sa gilid. Ang mata nito ay wala, pawang hukay na lang, ngunit ang bibig ay nakangiti. Laro tayo, Lola, sabay hakbang sa guhit ng asin at hindi ito nasaktan. Napaatras si Aling Nena. Hindi ito multo, hindi rin aswang, ianak ito ng kariton, sabay bulong ni Piling. Ginawa ng laman at alaala. At bago pa sila makagalaw, muling tumunog ang bell, kling, kling, kling. Ngunit ngayon, hindi lang isang tunog. Daan-daang bell, sabay-sabay. Tila may parating. Isang parada ng dilim. At sa gitna ng kagubatan, muling lumitaw ang kariton ni Mang Isko. Walang nagtutulak. Wala si Mang Isko. Ngunit may nakasabit na bagong bagay sa likod nito, isang uniforme ng estudyante. Kay Enzo. Bigla ang tumigil ang lahat. Ang tunog ng mga bell, ang pagkislot ng mga anino, ang pag-ikot ng hangin, lahat ay parang pinahinto ng isang puwersa. Tahimik ang kagubatan, pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan kundi ng banta. Si Aling Nena ay parang napako sa kinatatayuan, habang si Piling ay nanginginig, nangingilid ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkilala. Kilala ko ang unipormeng iyan, bulong ni Piling. Hindi lang si Enzo ang nawawala. At doon nagsimula ang pag-angat ng kariton. Hindi ito basta lumulutang, tila hinihila pa itaas ng kung anong di nakikitang pisi. At sa ilalim nito may pinto ang lupa. Hindi hukay. Hindi butas. Isang pintuan talaga,
may bakal, may ukit, at may mga simbolong lumang-luma, parang mula pa sa panahong wala pang simbahan ang baryo. Mula roon, lumabas ang isang figura, nakabalot sa itim, walang mukha, pero may mahabang buhok. Humakbang ito sa lupa at sa bawat yapak, nalalanta ang mga damo. Hindi ito si Mang Isko, sabi ni Aling Nena, tinig na pilit pinatataas ang loob. Ito ang nagpapakilala sa kanya. Lumapit ang nilalang sa kanila. Hindi ito nagmamadali, hindi rin nakakatakot kung titingnan sa malayo. Pero habang papalapit, ramdam mo ang bigat ng presensya nito, parang tinatanggal ang lakas ng loob, tinutunaw ang isip, tinatapakan ang diwa. Pagsapit nito sa guhit ng asin, napangiti ito. 1, 2, 3 hakbang hindi ito nasusunog. Hindi ito natataboy. Ang guhit ay hindi na epektibo, bulong ni Piling. Binuksan na nila ang pinto. Nakapasok na. Maya-maya pa, narinig nila ang iyak. Manipis. Matinis. Tila batang sanggol. Lumingon si Aling Nena sa likod at nanlaki ang mata. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo sila ila, hawak-hawak ang isang laruan, nakangiti, pero mailuha sa mga mata. Lola, Anya. Ayaw pa raw akong kunin ni Kuya, Laila. Paanong, hindi na natapos ni Aling Nena ang tanong. Sa gilid ng paningin niya, gumalaw ang lupa. Lumitaw ang isang kamay, kasunod ang kalahating katawan ni Enzo. Buhay. Pero para siyang kinakalagkad pabalik. Lola! Tulungan mo ako, sigaw niya, habang ang kanyang mga kamay ay pilit humihila sa mga ugat na nakabalot sa kanyang katawan. Sinubukan ni Aling Nena lumapit, pero sa bawat hakbang niya, ang mga aninong nakapaligid ay lumalapit din nais niyang sumaklolo, ngunit parang sinasakal ang kanyang liig. Tumingin siya kay Piling, nakatingin ito sa lupa, hindi na gumagalaw. Piling? Tanong niya. Ngunit wala na itong mata. Sa halip, may 2 butas na lang, at mula roon, umaagos ang itim na likido. Piling ay wala na, sabi na nilalang na galing sa ilalim ng kariton. Ginawa lang siyang daanan. Doon bumagsak ang lahat ng pag-asa. Para bang bawat kislap ng pag-asa ay pinipisak ng mas malalim na takot. Si Enzo ay kinakalagkad, sila ila ay tila kinokontrol, at si Piling ay naging kasangkapan. At ang mas masakit pa, si Mang Isko ay hindi kailanman naging tao. Ang kariton ay pintuan, Aling Nena, sabi ng nilalang. At ang nagbabantay nito ay hindi tao kundi alaala ng lahat ng kinain nito. Nang lumingon siyang muli kay Enzo, huli na. Hinila na ito pababa ng lupa. Sa huling sandali, sumigaw ito ng buong lakas, wala na akong katawan pero may naiwang kaluluwa. Sabay, mula sa ilalim ng kariton, may bumangon na figura, ito ang tunay na anyo ng Mang Isko na hindi pa nila nakita, kalahating tao, kalahating anino, may 10 punit at katawang tinahi ng kasinungalingan. Papasok na ang bagong tagabantay, bulong nito. At doon biglang umikot ang buong paligid. Ang gubat ay tila naging isa na lang malaking mata, at sila, mga nilalang sa panaginip ng halimaw. Walang direksyon. Walang katinuan. Walang daan pabalik. Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, anong gagawin mo? Sa tingin mo, makakaligtas pa ba si Aling Nena? Huminga ng malalim si Aling Nena, hawak-hawak ang bote ng durog na uling at dugo ng manok, ang huli niyang sandata laban sa nilalang sa harapan niya. Hindi niya alam kung sapat ito, pero alam niyang kailangan niyang kumilos. Si Enzo, kalahating lulubog sa lupa, ay halos wala ng lakas. Sila ila, nakatayo pa rin sa gilid ng kagubatan, nanginginig, tila nilulukob ng di mabatid na kapangyarihan. At ang nilalang mula sa ilalim ng kariton ay patuloy na lumalapit, hindi nagmamadali, sapagkat alam nitong wala ng tatakas. Isinambit ni Aling Nena ang huling dasal sa ilalim ng kanyang hininga, isang orasyon na hindi niya binigkas sa loob ng 20 taon. Sabi ng kanyang ama, gamitin lang ito kapag dumating na ang tunay na wakas. Nilagyan niya ng krus ang kanyang noo gamit ang sariling dugo, at ibinuhos ang laman ng bote sa lupa, habang umuusal ng salitang halos wala nang ibig sabihin sa kasalukuyang panahon. Sa isang iglap, nagliyab ang lupa sa paligid nila. Isang apoy na hindi mainit, kundi malamig, kulay asul,
kumikislap na parang sinasalamin ang langit. Napaatras ang nilalang. Sa unang pagkakataon, tila ito nasaktan. Ang mga aninong nakapaligid ay nagtilian, isa-isa silang nagsitakas sa mga puno, ngunit ang kariton hindi gumalaw. Nakatayo pa rin ito sa gitna, tila nakaugat sa mismong puso ng kagubatan. Leila, sigaw ni Aling Nena. Labanan mo yan. Hindi ikaw yan. Ngunit hindi gumalaw ang bata. Sa halip, tumulo ang luha sa kanyang pisngi, sabay sambit ng mahina. Hindi ko kaya, Lola, mahal ko si Kuya, ayokong mawala siya, at dito biglang nagsalita ang kariton. Hindi ito boses ng tao. Hindi rin ito ingay ng metal. Isa itong halinghing, tulad ng isang bangkay na pilit binibigyan ng tinig. Kung ayaw mong mawala siya, ikaw ang kailangang kapalit. Lumapit sila ila sa gitna. Tinanggal niya ang sapatos, tinupi ang kanyang palda, at tumingin kay Aling Nena. Sabihin mo sa kanya sorry ako. Huwag, anak. Hindi kanya kailangan, sigaw ni Aling Nena, pilit lumalapit, ngunit tinapunan siya ng itim na usok mula sa kariton. Napaluhod siya, hindi na makahinga. Ang usok ay parang kamay na pumapasok sa kanyang baga. Ngunit bago makalapit sila ila sa pinto ng lupa, biglang sumigaw si Enzo. Ako ang kunin niyo. Ako ang nauna rito. Ako ang dapat dito. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Enzo. Hindi ito liwanag ng araw, kundi liwanag ng alaala. Sa loob ng iglap, bumalik sa alaala ng lahat ang mga masayang araw nila bilang magkapatid, ang pagbibisikleta sa ilalim ng ulan, ang pagkuha ng manggang hilaw sa bakuran, ang pagbabahagi ng sorbetes sa hapon. Mga alaalang hindi pa naisuko, hindi pa nabura. Nang makita ito nila ila, tila nabasag ang kontrol sa kanya. Tumakbo siya palayo sa pinto, pabalik kay Aling Nena. Ngunit ang kariton ay umalingaw muli, mas malakas, mas matinis, mas mapanganib. Sa isang iglap, bumukas ang lupa at sinubukang lamunin si Enzo. Sa huling sandali, itinulak siya ni Aling Nena palabas ng bilog, siya na ang bumulusok sa hukay. Lola, sigaw ng magkapatid. Ngunit bumagsak na ang katawan ni Aling Nena sa loob ng lupa at sumara ang pinto. Tahimik. Wala na ang mga anino. Nawala ang kariton. At sa gitna ng kagubatan, naiwan sila ila at Enzo, nakayakap sa isa't isa, umiiyak, habang ang apoy na asul ay unti-unting naglaho. Akala nila tapos na ang lahat. Ngunit sa kanilang likod, sa lilim ng punong pinakamalaki, may nakita silang isa pang kariton. Bagong pintura. Bagong bell. At sa ilalim nito, may nakasulat sa bagong kahoy, isang scoop para sa bawat alaala. Anong gagawin mo kung ikaw ang naiwan sa kagubatan na yan? Sa tingin mo, makakaligtas pa ba sina Enzo at Leila? Hindi na muling nakita sina Enzo at Leila ng mga taga-baryo. Sa kabila ng malawakang paghahanap at pagtawag ng mga pulis at albularyo, tanging ang iniwang bakas na nasunog na lupa sa gitna ng kagubatan at ilang patak ng natuyong dugo ang nahanap. May mga bulong-bulungan na nagsasabing may multong matandang babae raw ang sumisilip tuwing takip-silim mula sa gubat, may hawak na lumang sorbetera, at malamlam ang tingin, tila may hinahanap. Pero ang totoo, hindi tuluyang nawala sina Enzo at Leila. Ilang araw matapos ang insidente, nagkamalay si Enzo sa loob ng isang abandonadong bahay malapit sa paanan ng bundok. Mag-isa siya, may mga sugat sa katawan, at hindi na maalala kung paano siya nakarating doon. Nang makalabas siya, sinalubong siya ng malalamig na tingin ng mga tao. Ayon sa mga nakakita, ilang gabi na raw siyang nakatayo sa gitna ng plaza, parang wala sa sarili, habang umiiyak at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng kapatid niya. Pero sila ila, kahit anong tanong o dasal, hindi na muling lumitaw. Sa mga sumunod na linggo, tahimik si Enzo. Hindi siya muling nagbalik sa gubat, at halos hindi na rin nakikipag-usap kahit kanino. Tuwing gabi, naupo siya sa harap ng bintana, nakatitig sa kalsadang minsang dinadaanan ng kariton ng sorbetero. Araw-araw siyang may hawak na lumang larawan nila Ila, masaya, nakangiti, habang kumakain ng sorbetes sa ilalim ng araw. Ngunit may isang gabi, habang umuulan ng mahina at nagbabadya ang dilim, may narinig siyang kalabog sa labas ng bahay. Tumayo siya agad, lumapit sa bintana,
at sa ilalim ng kalsadang nababasa ng ulan nandoon ito. Isang sorbetera. Hindi kalawangin. Hindi luma. Bago at makintab. May mga palamuting kampanilya na dahan-dahang tumutunog sa bawat ihip ng hangin. Sa harapan nito may nakatayong dalagita. Basa ang buhok, maputla ang mukha, ngunit pamilyar ang ngiti. Kuya, mahina niyang sambit. Ang tagal mo napatayo si Enzo, nanginginig ang mga kamay. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Alam niyang imposible ito. Alam niyang hindi na babalik sila ila. Pero nandoon siya. At sa likod niya may anino. Hindi hugis tao. Malaki. Matangkad. At walang mukha. Nakatayo lang ito, tila nagmamasid, tila naghihintay. Sumama ka na, kuya, wika nila ila. Wala nang matira. Isang iglap. Kumurap si Enzo. At wala na sila. Sa umaga, natagpuan ng mga tao ang kanyang kwarto na bukas ang bintana, basa ang sahig, at wala na siya roon. Sa tabi ng kanyang kama, naiwan ang lumang larawan nila ng kanyang kapatid. Ngunit ngayon, may bago na itong detalye, sa sulok ng litrato, may maliit na kariton na hindi dati naroon. Sa loob nito, may dalawang aninong magkahawak kamay. At mula noon, tuwing hapon, sa mga baryong malapit sa kagubatan, may lumilibot na sorbetero. Hindi na siya kinakausap. Hindi rin siya lumilingon. Pero tuwing makikita siya ng mga matatanda, agad nilang sinasara ang kanilang mga pinto, isinasara ang mga kortina, at pinapalakas ang dasal. Sapagkat ang kariton ay hindi ordinaryo. Hindi rin ang sorbetes na inaalok nito. Sapagkat sa bawat scoop na nilalagay niya sa maliit na tasa, may kasamang bulong ng mga nawawalang kaluluwa. Sabi nila, kung sadyang mapilit kang bumili, wag mong tikman. Wag mong tanungin. At wag na wag kang titingin sa ilalim ng kariton. Baka makita mo ang sarili mong anino na hinihila papalayo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Enzo, susunod ka ba sa kapatid mo? Sa tingin mo, ligtas pa ba ang baryong iyon? Gusto mo bang ituloy ang kwento? E-comment mo kung dapat bang may kasunod pa ito.